Alright, good day everyone. So, we have an update. So, meron tayong update sa ating billing system for those sa ating mga solid, sa mga gumagamit. So, good news, meron po tayong update and marami pong features na nadagdag. So, iisa-isahin natin or pipilitin natin pagkasyahin sa demonstration na ito. So, maglalagay na rin tayo ng website para sa ating ISPTIC. So, mada-download nyo na siya ARM and then sa Windows via VirtualBox. So, start lang natin. So, yung version natin, latest version natin is version 2.9. So, malaki yung nadagdag sa kanya. Although point something lang. So, previously yung ating latest update ko ata, version 2.5 for 2025. But for this year, 2026, sinagad na natin sa version 2.9. So, I guess yung version 2.0 natin is kakaibang ano yon, ibang platform yung gagamitin natin doon. Yung version 3.0, hindi na siya PHP. I think mag-ship ako to Node.js or something like yung mga modern technologies or modern stack. Okay, so for this one, so ganun pa rin naman, in-enhance natin yung mga securities. Okay, so start lang natin yung server. By the way, pre-activated na to. So yung aking setup, yung aking is pre-activated na to. So yung pag-activate, ganun pa din, contact me via Facebook Messenger, and then doon tayo mag conduct ng support and then sa license. So start lang natin yung server. Okay. So naglagay na rin tayo ng website. So para mas formal, mas kumbaga mas formal and then mas astig yung ating setup. Kung mapapansin nyo, itong code natin is parang generic. So, vibe coded lang to. Don't worry. Madali lang naman sa panahon ngayon, madali lang gumawa ng mga portal or landing page gamit ang AI. So, ito lang yung ating vibe coding. Ito lang yung masasabi nating vibe code. Pero for the whole system, yung ating ISPTIC, PHP, hindi po yun vibe code. Although, humihingi tayo ng tulong sa AI for enhancement, security. So, same pa rin po. Yung ating gamit is CodeIgniter Framework under Apache server. So, ayan, version 2 pa rin siya kasi 2.9 pa tayo. Meron tayong dalawang version for Orange Pi at saka for Windows VirtualBox. So, itong Orange Pi, naglagay ako ng Pi hole para di sayang yung inyong microcomputer. So, hindi lang siya billing system, pwede nyo rin siyang gawing ad blocker, DNS ad blocker, Pi-hole. Okay? So, ganun pa rin yung address. Yung address natin is 127.0.1 and then 8180. Okay? So, as I've said, activated na to. Yung ating password is isptic and then admin. Okay? Make sure lang pag mag-activate kayo is naka-fix na yung inyong network kasi IP base po tayo. Okay? IP base yung ating server. So ayan. So ito yung tinatandaan niya. I think hindi naman ito pero meron tayong logic na si iSptic is magbabalik-balik lang sa login once nagbago yung network. Hindi naman specifically itong specific na address yung kanyang tatandaan. Marami namang way para ma-detect kung nag-change ka ng network from PLDT to Globe or something like na may ibang provider. So, meron tayong logic dyan. Just make sure lang na kung saan kayo mag-activate, doon nyo talaga ilalagay yung inyong ISPTIC server. Okay? So, meron na tayong, ayan, nag-graph na siya.
So, first thing first, yung gagawin nyo is sa Microtech, and then kaya ko linagay itong essentials. Ito yung mga unang-una nyong gagawin. So, Microtech, subscriptions, providers, business, materials, clients, modems, and PPPoE. Pero pwede naman niyang magkaano, especially kung i-import mo lahat yung inyong mga PPPoE secrets papunta sa billing, medyo may skip nyo na tong clients at saka modem saka itong ibang materials. But for this, ito, business, subscription, Microtech. Itong first two is pinaka-importante bago mag-import. So kung wala pa kayong PPPoE payment portal, meron tayo ditong one-click configure. So lagay nyo lang dyan kung anong gusto nyong pangalan, past due or overdue account. And then set nyo lang yung mga ito, yung mga kailangan ng mga parameters. So nakalagay naman dito kung saan siya isusulat. So PPPoE, address list, IP pool, rate limit, proxy, etc. And then make sure lang na ang inyong account na gagamitin dito is naka-right pag mag-configure kayo. Okay? Dapat ang inyong gagamitin na account sa inyong Microtech login is may right, at least right na permission para makarite siya ng mga values. So ito na rin yung ating graph. So pwedeng ma-change dyan yung graph. Kung anong gusto yung graph, model, pwede nang ilagay. So just in case wala pa kayong PPPoE payment portal, pwede nyo itong gamitin. Okay? So in my case, yung nakalagay sa akin dito is past due, and then meron na rin ako. So no need na. So, kung sa mga first setup wala pang payment reminder, pwede nyo itong gamitin. So, pag nalagyan nyo na ng pangalan, tapos okay na kayo dito, configure, at automatic na yan maglalagay ng mga PPPoE, ng mga values doon sa inyong Microtech. And make sure naka-read only. Naka-write ang kanyang permission. Okay, so next is subscription. So dito sa subscriptions, yun nga, so subscriptions nakabind yan sa tatlong services. Sa PPPoE, sa DHCP server at saka sa hotspot. So kung gusto niyo i-bind yung inyong mga PPPoE profiles, click nyo lang yung PPPoE profiles and then isa-isahin natin. So halimbawa, itong plan 299, syempre, ibabayad natin sa billing system. 299, presyo. Ito, yung sa inyong Microtech, bali binabasa niya. Ito naman, subscription, ito yung may presyo na. Ito yung nasa billing system na. Okay? So, nilagyan natin ng presyo. So, continue tayo. So, for presyo niya is 499. Okay? So, tuloy-tuloy lang. So, kung meron kayo dyang mga nagagamit na basta lahat ng mga nagagamit na mga PPPoE dapat nyong i-bind para pag mag-import, hindi siya mami-miss out ng script sa pag-import ng mga client. So, presyo lang naman yung ilalagay nyo dyan. So, save. So, ito pa. So, save. Okay? So, itong past due, ito yung mga non-payment or may mga overdue or past due. So, naka-rate limit lang yan based doon sa ating PPPoE payment reminder. So, click mo lang din yan, i-bind mo lang din, and then yung price niya is zero. I-zero nyo kasi hindi yan magbibill para zero yung kanyang amount kasi past due naman siya. Okay? Kasi pag parang pang disconnect. So pag disconnected, syempre wala siyang bill, wala siyang price. So save nyo lang. Okay, so itong iba, I think itong mga default wala na yan. Basta yung i-add nyo lang yung mga ginagamit nyong PPPoE profile sa mga subscriber nyo. Okay, so pag okay na to, so pag okay na yung mga profiles, pwede na kayong dumiretso dito sa PPPoE
Okay? Tapos punta kayo sa secrets. So, ito yung active, ito yung current active sa Microtech nyo. Ito namang secrets, ito lahat ng mga PPPoE secrets account sa Microtech ninyo. So, ito namang PPPoE, ito yung nasa billing system. So, wala pa sa billing system. So, ang gagawin natin is i-import natin. So, make sure lang, pag mag-import is dapat beginning of the month. Okay? So, yung ating billing system kasi is prorated siya. Okay? So, prorated siya. So, every month magbibill tayo. So, kayo nang bahala kung paano nyo diskartehan ang paningil. Or as early as 3 days before the katapusan or the end of the month, mag-bill ka na. Okay? So, pipiliin natin yung May 1. Pwede namang gawin nyo itong kung gusto nyo makuha lahat ng year 2026, and then i-bill nyo na lang. Okay? So, okay lang yan. So, proceed. So, mag-i-import yan. So, ayan. So, pagtingin nyo dito, wala na siya sa Microtech. Wala na siyang nababasa dito sa inyong Microtech. Pero nandito pa rin siya sa active. Ito yung mga nasa Microtech. Okay? So, since nasa billing system na siya, na-import na siya sa billing system, ayan na. Okay? Nandiyan na siya sa billing system. So, meron na din siyang entries dito sa mga clients. So, kung mapapansin nyo, ayan, meron na tayong mga entries dito sa client. And then, yung kanilang status is nakuha based sa kanilang PPP-POA account or profile. So, meron tayong dalawang past due, so nilabel niya as disconnected. So, yung monthly fee is 0, so lahat nakabalance 0. So, yung goal ngayon is ayusin na lang isa-isa. Ganun talaga yung ayusin isa-isa kasi hanggang dun lang yung kaya ng billing system. Pag-read lang sa mga nasa secrets. So, ayusin nyo na lang yung address, tapos yung NAP location, hanggang dyan. Tapos yung date of installation, pwede nyo adjust if you like sa actual date of installation. Okay? So, ganun. So, okay, meron na tayong client. So, contacts. So, pag mag-add ka ng contacts, piliin mo lang si client. Pili ka lang kung anong klaseng contact, mobile number ba, or email, or nakalagay naman dito kung anong provider. Okay? So, for Philippines, optimize for Philippines. So, digits or email. So, dito, naglagay tayo ng features na pwede kang mag-send ng announcement. So, with overdue, all contacts, email, or per area or NAP. Pwedeng head-end, pwedeng sa isang lugar. Kung naputulan, so pwede ka ditong please be informed that blah blah blah. Okay, kung anong NAP yung area, yung mga naputol. So meron mga ganun. So, pwede dito. Tapos kung email, kung mobile. Okay? So doon sa pag-import, okay na tayo. So meron tayong dinagdag. Meron tayong dinagdag is dito sa settings. Dito sa Microtech. So nagdagdag tayo dito sa version. So kung mapapansin nyo din, software information, mayroon tayo ditong Pi-hole. Siyempre, para sa mga naka-OPI, meron tayong auto-bill, auto-send. Ito. So, discuss natin itong auto-bill. So, dito sa auto-bill, pupunta ka lang sa Microtech. Okay? Under settings, or pwede rin doon sa essentials. So, dito, meron tayong schedulers. So, ito yung custom script ng ng Microtech. So, si ISPTIC,
makakapag-write na siya ng script, schedule script sa inyong Microtech for the following purpose or tatlo. Pag auto bill, okay, pag auto send, and then pag auto disconnect. So explain ko lang isa-isa. So itong auto bill, so yung gagawin niya is pipili ka lang kung anong time of the day, tapos kung execute interval, kung monthly yan, di gawin mong 30 days. Pero ang ginagawa ko dyan is magbibill ka na every 15 days. Okay? Anyway, hindi naman mauulit, hindi naman nagduduplicate yung bill. Kapag may bill na sa buwan ng May, tapos na-execute yung script, hindi na yan papasok. Kasi chine-check niya muna kung mayroong billing na sa database for that particular month. So, time of the day, ito ay alas 12:00, naka 24-hour format. So, execute interval every 15 days, mag-auto bill. So, yun yung kanyang ibig sabihin. Okay? So, meron din tayong siyempre, pag mag-auto bill, so auto send. So, sa auto send, naka-default tayo sa email. So, ito yung script. Okay? So, I think maging applicable lang tong mga auto bill, auto send, auto disconnect kung ang inyong unit, kung ang inyong server ay naka-OPI or meron kayong sariling ARM. For the PC base, kailangan nyo kasing buksan yung laptop para ma-execute yung itong script. Kasi ito yung address ng ito yung address ng ISPT. Parang babasahin lang ni Microtech papunta sa inyong server kung available itong server na to. Sa kanya lang i-execute yung script. So, ang default is email. So, automatic yan. And then, time of the day, alas 2 ng madaling araw. Okay? Alas 2 ng madaling araw. Tapos, execute interval. So, kung gusto mong mag-auto-send everyday, pwede. Kung gusto mong mag-auto-send ng every 3 days, pwede yan. Pero, safe yan kahit gawin mo 1 day. Kasi, alas 2 naman. So, hindi masyadong hindi masyadong peak hours. Walang masyadong traffic ang network. So, okay lang mag-execute ng script. Okay? So, default email. Now, dito sa auto disconnect. So, sa auto disconnect, yung parameter is itong huli. Kung mapapansin nyo dito, yung ating huling script is dito sa may auto disconnect. So, meron tayong months na naka-capital. Actually, pwede nung ma-edit to. Itong 4, ito yung kanyang months overdue. So, kung gusto nyong putulan yung mga 4 months nang hindi nakakabayad, ilalagay nyo yung 4 months. Kung gusto nyong babaan, 2 months, lagay nyo 2. And then, saka nyo i-save. So, time of the day, nagpuputol is every 10 AM ng morning. Pero pwede nyong i-adjust din to. Kung halimbawa gusto nyo magputol ng alas 7 para buong araw pwede silang magbayad. Okay? So, save nyo lang. So, sa akin is naka 10. So, kung gusto nyo nang dagdagan, gawin yung 3 months. So, sa akin, okay na yung 2 months na hindi makabayad. So, automatic disconnect na siya. So, execute interval, 1 day. Dapat everyday kayo nag-execute para at least may heads up sila. So, kaya ang sunod-sunod dyan, tingnan nyo rin yung timing. Kasi, diba, pag auto bill, alauna. Siyempre, pagkatapos mag-bill, auto send, alas 2. Kasi may billing na yon. And then, after mag-auto send, mag-auto disconnect ka na. Kung wala pa ring transaction na nagbayad, saka ka mag-execute. So, dapat mas mababa ang pag-auto bill, sunod yung auto send, and then pinakahuli yung pag-auto disconnect para hindi magsapawan yung inyong script. So, ganun yung ating interpretation. So, hindi ka naman problema kung may billing na ba o wala. So, dito, lahat automatic na pag-bill, tapos pag-send, and then pag-disconnect. Okay? So, API remote. So, API remote, ito gumagana to, yung ating zero tier. Okay? Gumagana po yan.
sa ating PC base and then sa ating OPI base. Gumagana din yan. And then, dito sa dito, Pi-hole. So, hindi to gagana kasi naka-PC base tayo. Pero kung naka-ARM, kung naka-Orange Pi, gagana po yan. So, I highly suggest na gamitin nyo yung gamitin nyo yung Orange Pi. Mag-invest lang kayo, magkano ba Orange Pi. Kahit yung sa Shopee, yung tag 900 plus, tapos SD card na 16 gigabytes, okay na yan. Para solid lang yung inyong setup, para ma-utilize at ma-maximize ninyo yung mga dagdag na features like Pi-hole, tapos yung mga automated scripts, auto bill, auto disconnect. Okay? So, I guess yun lang naman yung mga major. So, yung ibang mga major updates is nasa source code na. So, okay. So, software. So, ito. Enhance. Meron tayong binago sa ating mga core modules, sa ating PHP. Okay. And then, user app security. So, kung mapapansin nyo sa mga nag-avail, dati yung ating users is naka-plain text lang tayo sa ating password. So, ngayon, hindi na. Naglagay na tayo ng hash. So, kung magda-download kayo ng database, hindi na plain text yung nakalagay doon. Although sa Microtech account, plain text pa rin yun, pero sa ating user account, so, in-enhance na natin. Okay, so marami na kasi ngayong exploit gamit yung AI. Especially yung ating framework na CodeIgniter 3 is legacy na lang yan. Pero continuous pa rin yan nakaka-receive ng mga updates. So, ina-update ko rin yan pag may bagong mga exploit, mga CVE na exploits. So, in-enhance lang natin yung ating web app. So, anyway, yung paggamit nito is hindi naman for public. I-secure nyo rin yung inyong mga SPTIC server. Make sure na kayo lang yung makaka-access or yung mga authorized lang ang gagamit ng inyong SPTIC. Okay, so naglagay na tayo dito ng mga layers ng security like anti-IDOR or BOLA, BLA. So yung mga ganon, mga broken data objects. Okay, so dalawa yung ating users, operator, and then billing operator, and then yung ating system administrator. So privilege limited, so admin. Okay, so yung password, yung username operator, yung password is 128. Okay, sa atin namang admin is ISPTIC, yung password is admin. Okay, so ganon. So tools again, so gagana lang to sa ARM, sa OPI. So since naka PC base tayo, hindi ko siya may demonstrate. Pero anyway, yun yung mga bagong updates natin. So sa mga nag-avail, pwede po kayo mag-update gamit ang PC base. So marami rin pong mga nadagdag, maraming mga features na, and then mas secure na ngayon yung ating ISPTIC. So I urge na sa mga nag-avail, ninyo po mag-update. Anyway, madali lang na mag-update. Masisave pa rin yung data nyo, backup nyo lang yung data nyo, and then reactivate natin, revoke, and then reactivate natin yung mga license nyo, and then ipasak natin itong inyong mga existing database galing sa inyong backup. Okay, so yun lang. So maging available na itong website, so doon nyo na lang i-download, and then so itong watch demo, ito na yung video na yun. Okay, so good day.